Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Napapaisip ka ba, what if ma-impeach itong si VP Sara? Ano kayang posibleng mangyari? Bago ka mag-react sa video na ito, panoorin mo muna ng buo at huwag mong kalimutang i-like at i-share bilang tulong mo na sa ating channel. O paano? Simulan na natin itong topic na ito. Sa usaping politika kasi ngayon, may isang senaryo na unti-unting pinag-uusapan, ang posibilidad na ma-impeach itong si VP Sara. Hindi ito simpleng haka-haka lang ha. Ito ay bahagi ng mas malawak na galaw ng politika. Kaya mas mabuting maintindihan natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito at ano ang mga pwedeng mangyari kapag naganap na ang mga bagay na ito. Disclaimer. Ang nilalaman ng video na ito ay para sa layunin ng impormasyon, edukasyon, at komentaryo. Ang mga pahayag at opinyon na inilahad ay base sa pagsusuri ng mga available na datos, balita, at public information sa oras ng paggawa ng video. Hindi layunin ng video na ito na manira ng anumang individual, grupo, o institusyon. Ang ilang bahagi ay maaaring naglalaman ng interpretasyon at personal na pananaw na layong magbigay linaw sa mga isyong pampubliko. Hinihikayat ang mga manonood na magsagawa ng sarili nilang pananaliksik at suriin ang iba't ibang panig upang magkaroon ng mas malawak na pag-unawa sa paksa. I want a bloodbath talaga. Yan ay aking papalagan. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Balikan muna natin kung saan nagsimula ang kanyang pag-angat. Noong 2022 elections, tumakbo siya bilang vice presidente. Ang kalyado niya noon, itong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kanilang tambalan ay nagresulta ng isang malakas na mandato mula sa taong bayan. Hindi lang ito simpleng panalo ha, ito ay malinaw na mensahe ng suporta. Bago pa siya makarating sa national level, nakilala muna siya bilang mayor ng Davao City. Sa kanyang pamumuno, ipinagpatuloy ang mga programang nakatuon sa kaayusan, lokal na pamamahala at sa serbisyo ng komunidad. Pagdating naman sa national government, itinalaga siya bilang kalihim ng edukasyon at sa panahong iyon, isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pagbabalik ng full face-to-face classes matapos ang pandemya, isang desisyon na may direktang epekto sa bilyong-milyong estudyante. Sa usaping public perception, nananatili siyang isa sa may mataas na approval and trust ratings sa iba't ibang mga survey. At siya rin ang #1 contender para sa 2028 presidential election. Ang ibig sabihin lang, may matibay siyang basihan or foundation ng kanyang suporta mula sa taong bayan. Pero sa politika, hindi mawawala ang issue. May mga investigasyon, may mga pagbusisi sa pondo at desisyon. Para sa iba, ito ay normal na bahagi daw ng accountability. Pero para naman sa iba, ito ay nagmumukhang fishing expedition. Isang proseso na tila naghahanap lang ng mali kahit hindi pa malinaw ang basihan. So, Madam Chair, I move for the determination of probable cause for the Sabalia complaint.
There is a motion to declare the existence of probable cause in the Sabalia complaint. Is there any second? Second, Madam Chair. The same has been seconded. Is there any objection? There is no objection. At dito, pumapasok ang mas seryosong usapan. Kapag ang ganitong proseso ay umabot sa impeachment, hindi lang ito simpleng investigasyon. Ito ay magiging isang malaking political event. Sa ilalim kasi ng 1987 Philippine Constitution, ang impeachment ay isang bahagi ng formal na proseso. Nagsisimula ito sa House of Representatives at dinadala sa Senado para naman sa paglilitis. Sa kasaysayan ng Pilipinas, nakita na natin kung paano ito nangyari. Noong 2012, si Renato Corona ay na-impeach at napatalsik sa pwesto matapos ma-convict sa Senado. Ang sentro ng kaso ay ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Something familiar ba? Ngunit pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon ng mahalagang desisyon ang Korte Suprema. Sa ruling nito, kinilala na ang ilang foreign currency deposits ay saklaw ng confidentiality sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act at hindi basta-basta kailangang isama sa public disclosure. Dahil sa ruling na ito, muling nabuksan ang diskusyon kung paano hinusgahan ng kaso at kung sapat ba ang legal na basihan sa naging desisyon noon. Dito natin makikita ang impeachment ay hindi lang simpleng usapin ng batas. Ito ay may kasamang interpretasyon, politika at pananaw. Kung mangyayari ito kay Vice President Sara Duterte, malaki ang magiging epekto nito. Una, magkakaroon ng political instability kapag ang isang mataas na opisyal ay natanggal. Magbabago ang balanse ng kapangyarihan, mag-iiba ang alliances at ang focus ng gobyerno ay maaaring lumipat mula sa serbisyo para sa taong bayan patungo sa pamumulitika. Pangalawa, maapektuhan ang mga programa. May mga proyekto at inisyatibo na konektado sa kanyang pamumuno. Kapag siya ay nawala sa posisyon, posibleng maantala, mabago, o di kaya naman tuluyang itigil na ang ilan sa mga ito. At sa dulo, ang apektado ay ang mga mamamayan na nakikinabang sa mga proyektong ito. Pangatlo, tiwala ng publiko ang nakataya. Kapag ang impeachment ay nakita bilang patas at makatarungan, pwedeng lumakas ang tiwala sa sistema o sa proseso ng gobyerno. Pero kapag ito ay nakita bilang politikal na hakbang para tanggalin ang kalaban sa politika, lalo lamang lalalim ang pagdududa at galit ng taong bayan. Pang-apat, may epekto ito sa ekonomiya. Sa panahon ng political uncertainty, nagiging maingat ang mga investors. Kapag bumagal ang kumpiyansa o ang pagtitiwala, ramdam ito sa negosyo, trabaho at sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Panglima, magkakaroon ng pagkakahati-hati ang lipunan. Ang mga tao ay magkakaroon ng kanya-kanyang panig. Sa halip sana na magkakaisa ang mga Pilipino, mas lalalim ang dibisyon, mapa-online man ito o sa totoong buhay. Panghuli, may epekto ito sa hinaharap ng politika, lalo na sa 2028 presidential election. Lalo pat si Vice President Sara Duterte ang itinturing na isa sa mga posibleng leader sa susunod na halalan. Ang anumang mangyayari ngayon ay direktang makakaapekto sa direksyon ng susunod na administrasyon. Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan natin, nakalike ka na ba?
at na-share mo na itong video na ito? Aba, kung hindi pa, di na kailangan i-memorize yan. Pero sa usaping ito, hindi lang politiko ang may papel. Malaki ang bahagi ng mamamayan o ng Pilipino. Sa ilalim kasi ng sistema, ang impeachment ay ginagawa ng mga institutions kagaya ng Senado at ng House of Representatives. Pero sa realidad, ang opinyon ng publiko ang nagbibigay bigat sa desisyon. Uulitin ko, sa realidad, ang opinyon ng publiko ang nagbibigay bigat sa desisyon. Kapag malakas ang boses ng mamamayan, napipilitan ang mga lider na makinig. Kapag tahimik ang publiko, mas madaling umusad ang mga desisyon na wala man lang pagtutol. Sa kasaysayan, maraming pagkakataon na ang galaw ng publiko ang nagtakda ng direksyon ng bansa. Ang ganitong sitwasyon, ang mamamayan ay hindi lang tagapanood. Tayo mismo ay bahagi ng prosesong ito. Hindi man tayo direktang bumoboto sa impeachment trial, ang ating pananaw ang nagiging sukatan ng legitimacy ng proseso. Kapag tinanggap ng publiko ang tamang proseso at resulta, nagiging mas matatag ang sistema ng gobyerno. Pero kapag hindi, doon nagsisimula ang mas malalim na krisis. Sa kabuuan, ang impeachment ay hindi lang simpleng pagtanggal sa isang opisyal. Ito ay isang proseso na kayang baguhin ang direksyon ng bansa. Sa dulo, ang pinakamahalaga ay hindi lang kung ano ang mangyayari sa isang tao, kundi kung paano ito haharapin ng buong bayan. Dahil sa politika ng Pilipinas, ang tunay na may kapangyarihan ay hindi lang nasa gobyerno, nasa mga Pilipino mismo. Kapag ang proseso ay hindi pinagkakatiwalaan, ang epekto nito ay hindi lang sa lider, kundi sa buong bansa. Kung may pananaw ka sa isyong ito, ilagay mo sa comment section. At kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng analysis, please hit like at mag-subscribe para sa susunod pa nating episode. Ako si JATV. Maraming salamat!